Hello mga karelasyon. Ito ang tanong na laging nasa isipan ng marami pero bihirang may lakas ng loob na pag-usapan o sagutin ng tapat. Sino ang mas malala? Ang mister na may kabit o ang misis na may kabit? Dito sa ating bayan, sa Pilipinas, hindi pareho ang sagot dyan. Kaya kung interesado kang malaman, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa kaalaman at edukasyon lamang. Hindi ito legal advice. So, diretso na tayo sa mga basic na kasagutan. So, umpisahan natin sa part 1. Sa mata ng batas, ang hindi pantay na hustisya. Simulan natin sa pinaka-konkretong batayan. Siyempre, yung batas ng ating bansa. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, may isang krimen na tinatawag na adultery at isa pa yung tinatawag na concubinage. At dito nagsisimula ang hindi pagkapantay-pantay. Okay? So umpisahan muna natin sa adultery. O ito yung gawain ng misis ng babae na meron siyang ibang kalukadidang. Ang adultery ay ang krimen na naiiputan ng isang babae ang kanyang asawa. Nakikipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Kahit ito ay isang beses lang na nangyari, ang kaparusahan ay mas matindi. Ang misis na nagkasala ng adultery ay maaring maparusahan ng prison correctional na may tagal na 2 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. At ang lalaking kasangkot, kasama rin siyang mahaharap sa asunto. Ang pinakamapanganib na detalye ay yung kahit isang beses lang na ginawa, sapat na para makulong si Mrs. Dito naman tayo sa usaping concubinage. Ito naman yung sa mister, yung pagkakaroon niya ng kabit. Ngayon, ang krimen ng concubinage para sa lalaking may asawa na merong kabit ayon sa Article 334 ng Revised Penal Code para maparusahan ang isang mister ng concubinage, kailangan mo pang mapatunayan ang isa sa mga sumusunod. Una, tinatrato niya ang kabit parang tunay na asawa. Nagsasama sila sa iisang bubong. Pangalawa, binibigyan niya ang kabit ng sariling tirahan, bahay, apartment na siya ang nagbabayad. Pangatlo, hayagan at lantaran ang relasyon nila. Alam na ng lahat, wala na silang itinatago. Ibig sabihin, hindi sapat na mayroon lang siyang kabit. Kailangan mo pang patunayan, i-prove na hayagan at matagal na ang kanilang relasyon. At ang parusa, prison correctional sa minimum na antas lamang. 6 na buwan hanggang 4 na taon at 2 buwan. Mas maikli, mas mahirap patunayan, mas mababa ang parusa. Ihambing mo ito sa adultery ng misis. Mas mataas ang parusa, mas madaling patunayan. Ito ang kaibahan ng batas para sa babae at lalaki pagdating sa kataksilan sa Pilipinas. So, dito naman tayo sa usaping psychological violence. So, dito na yung panglaban ng mga babae sa ilalim ng Republic Act 9262 o yung tinatawag na VAUSI, Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Kung ang pagkakaroon ng kabit ng mister ay nagdudulot ng emosyonal at psychological na sakit, pinsala sa misis at sa mga anak, maaari itong maging kaso sa psychological violence. At ang parusa nito mas mabigat pa, mula 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakakulong. Ibig sabihin, sa ilalim ng batas na ito, ang mister na may kabit ay maaaring maharap sa mas mabigat na parusa kaysa sa simpleng concubinage. Pero ang misis na may kabit, walang katumbas na batas na nagproprotekta sa lalaki o sa mister.
So dito na tayo sa part 2, sa mata ng kulturang Pilipino o sa mata ng mga tao, mga marites ng society. At dito lumalabas ang double standards ng lipunan. Sa loob ng napakahabang panahon, ang lalaking may kabit ay tinatanggap ng lipunan bilang isang bagay na ganyan talaga ang mga lalaki. Meron pa ngang mga magulang na nagtatanggol sa mga anak, sasabihin sa asawa, basta mahal ka niya at hindi ka niya iniiwan, okay na yan. Pero ang babae, kapag nalaman ng komunidad na merong kabit ang misis, kaagad siyang hinahatulan, hinuhusgahan. Maraming masasakit na salita ang maririnig diyan. Malandi, walang hiya, angkiri, at marami pang iba. Ganyan ang mga salitang itinatapon sa babaeng gumawa ng parehas na kasalanan. Kahit hindi natin alam ang buong kwento, nandoon na agad ang panghuhusga. Ito ang tinatawag nating double standards, isang pamantayan para sa lalaki at mas mahigpit na pamantayan para sa babae. At dito naman tayo sa usaping relihiyon. Hindi rin natin maaring baliwalain ang papel ng relihiyon sa kultura ng mga Pilipino. Sa isang bansang halos lahat ay Katoliko, ang kasal ay itinuturing na sagradong sakramento at ang pagtatalik sa labas ng kasal ay kasalanan para sa lahat. Pero sa praktikal na realidad, mas tinatanggap ng lipunan ang lalaking nagkasala kaysa babaeng nagkasala. Ang mga lalaki pinapatawad agad. Ang babae, hinahatulan habang buhay. Ito ang matandang tradisyon ng ating kultura at hanggang ngayon, nandito pa rin, hindi maalis. So, dito na tayo sa epekto sa pamilya at mga anak. Sa kulturang Pilipino, ang ina ang itinuturing na ilaw ng tahanan. Kaya kapag ang ina mismo ang nagtaksil, mas malaki ang epekto sa imahe ng pamilya, mas malalim ang sugat ng mga anak at mas matagal na proseso ng pagpapanumbalik ng tiwala. Hindi ito palagi ang pareho o patas, pero ito ang realidad. At ang ama na mayroong kabit, nasaktan ang pamilya. Ang ina na may kabit, nabago ang imahe ng buong tahanan. Sa mata ng mga bata, iba ang epekto. Sa mata ng mga kapitbahay, iba ang tsismis. Sa mata ng pamilya ng mag-asawa, iba ang reaksyon. So, dito na tayo sa mga aral na dapat nating matutunan o dapat dalhin. Hindi tayo nandito para manghusga. Nandito tayo para matuto. Narito ang mga aral na dapat nating kunin mula sa usaping ito. Ang kataksilan ay kataksilan kahit sino ang gumawa. Una at higit sa lahat, walang mas magaan na kataksilan. Lalaki man o babae, ang pagtataksil ay nagdudulot ng sakit, nagwawasak ng tiwala, at sumisira ng pamilya. Huwag kayong mag-normalize ng kataksilan ng kahit sino, lalaki man yan o babae. At huwag hayaang maging pamantayan ang double standards. Kung mali para sa babae, mali rin dapat para sa mga lalaki. Kung hindi acceptable ang kabit na misis, hindi rin dapat acceptable ang kabit sa mister. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kung paano tayo mag-isip at kung paano natin tinuturuan ang susunod na henerasyon. So ayan po mga karelasyon, sa mata ng batas, mas malala ang misis na may kabit. Mas mabilis harapin sa korte, mas mataas ang parusa. Sa mata ng kultura, mas malalim din ang misis na may kabit. Mas mabilis husgahan ng lipunan, mas malalim ang epekto sa pamilya. Pero sa mata ng katotohanan, pareho silang mali, pareho silang nakakasakit, at pareho silang may responsibilidad sa kung ano ang mangyayari sa kanilang pamilya.